Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio mula August 1 to 15, 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na kakilala ninyo o malapit sa buhay ninyo. Ngayon, baka may lumabas na gender mamaya. Mamaya pa tayo dito. Sinashuffle ko lang. Huwag kang attack. Di pa to pwede. Mamaya pa to. Sana ba? Yung gender, gawin nyo na lang energy. Masculine o feminine energy. Yung babae, pwedeng introvert at yung lalaki, pwede ring extrovert. Kung hindi fit sa inyo yung gender, pero fit yung situation, edi huwag nyo napansinin yung gender. Okay? So, magsimula na tayo. Wow, ang gaganda nung lumabas. Kaya lang, at the same time, parang nakakaloka. Parang positive, negative to. Pero nakakatakot naman kung may negative pa. I-clarify na lang natin to. Nako, sabi ko na sabi ko kanina, di ba, may positive, may negative. Kasi kung positive to, yung mga single magiging in a relationship na, oh. Kasi may darating na someone new, o baka dumating na. Kasi ito si lover boy to eh. Si Knight in Shining Armor. Ito, success, di ba? Siyempre, alam naman nating romance to. At ito ay celebration, di ba? Yun yung positive. Eh ngayon, kasi, ang hirap eh. Dahil nakakaisip din ako ng negative sa dalawang senaryo ba. Kumbaga, dalawang senaryo yung naisip ko. Kaya clarify ko. Kung ano ba talaga to, positive o negative. Para klaro. Mukhang negative eh. Yung negative kasi, third party, yung pangit na naisip ko kasi in a relationship na. Pero ang maganda nandito yung Chariot. Mamaya sabihin ko, bakit maganda yan. Kahit na negative yung reading. In a relationship na, pero for some reason, may darating pa rin na new love interest. Baka nga dumating na sa iba sa inyo. At yun ng new love interest yung pwedeng maging third party. Pero, kahit ganon. Dahil nandito ang Chariot, ito yung card ng self-discipline, self-control. Ay na pala nakalagay. So, kahit ganon na may dumating man na pwedeng ma-attract yung iba sa inyo o yung partner nyo yung ma-attract sa iba. Don't worry dahil nandito pala ang Chariot. Okay, positive pa rin to. Pero hindi pa rin tayo makaka-assure o assure na malalayuan niya talaga itong love interest na to. Kasi, remember, August 1 to 15 lang yung reading natin. May target tayong period. So, sabihin natin, oo, sa August 1 to 15, mapipigilan nung someone na nasa relasyon ang temptation o tukso. Pero, paano kung August 16 na pataas? Hindi natin masabi. Kasi ayan nga edi may darating
na pwedeng maging cause ng third party o jealousy. Remember, ito, August, remember, baliktad to. Kahit nga ganito ito, ganito, pangit pa rin siya makita sa reading. Kasi sabihin natin, ito, di ba, toxic energy, bumaliktad. Nabawasan lang yung toxic energy, pero siya pa rin yun, di ba? Devil pa rin to. Hindi naman to naging angel nung bumaliktad Devil pa rin. Pero ang kinaganda kasi, kung ganito yung nakita natin, dadaretso na to. Dadaretso to sa third party. Kasi control, pare silang control Pero ito, yung control na more like lumilihis sa negative. Ma-explain nyo. Yung power struggle ba? Ganun. Controlling, so super controlling, na toxic yung pagka-controlling. Doon, ang ikinokontrol niya ay yung partner niya. So, para hindi maghinala yung partner niya, siya yung nagiging controlling o ginagaslight niya. Pero papatusin niya pa rin tong third party. Ito naman, sa case na to, mag-aaway lang sila. Mag-aaway itong magkarelasyon. Mag-aaway dahil dito nga sa possible cheating o third party o jealousy. Kasi may clashing tayo doon. Discord, recklessness, imbalance, self-indulgence, di ba? So kahit nga balibalik ta rin mo, negative pa rin, pero hindi kasing lala nito. Di ba? So probably mag-aaway dahil sa jealousy. Yun yung light na maaaring mangyari. Light toxicity na maaaring mangyari. Sa ganitong case, so asahan natin na yung iba sa inyo na nasa relationship ay mag-aaway due to jealousy. Pero hindi pa to dahilan para maghiwalay. Wala pang separation dito. Jealousy lang. Yun yung light na kalbaryo siguro na pwedeng masabi dito. Pero kung isasama naman natin to dun sa sa unang senaryo na single, magiging in a relationship, kaya lang toxic naman yung darating sa buhay niya. Hindi niya malalaman agad na toxic yung tao. Kasi ganun naman, di ba, ang nangyayari usually. Pag natapos na yung tawag doon? Honeymoon phase. So, yung honeymoon phase, yung 1 day to 6 months ng relationship. Nandun kasi yung para bang feeling mo hibang na hibang ka. So, pag natapos na yung 1 day to 6 months ng relasyon na, yun nga, umpisa pa lang yun, di ba? Pag nag 7 months o 7th month na onwards, doon na lalabas yung parang feeling mo hindi siya yung tao na nagustuhan mo. Parang doon pa lang lalabas yung totoong ugali ng tao. O mapafall yung mask na parang bang nalinlang yung iba sa inyo. So, gano'n ang eksena dito, toxic pala, hindi alam ng iba. Doon sa single,
So, magkakaroon nga siya ng relasyon. Masaya at first lang. Pero, pagdating nga ng 7th month onwards, doon niya malalaman na toxic pa yung partner niya. OMG. So, mag-ingat na lang siguro. Doon tayo sa ano. May darating na someone new. Sa mga single, iwasan kung ganito yung love interest. Possible love interest. Pag Leo, Gemini, wag yan. Kasi nga, mapapahamak yung iba sa inyo. Mabubulag kasi sila ng pagmamahal. Hindi nila mapapansin agad yung red flags sa sobrang pagmamahal. Na para bang late na nila makikita yung red flags. At hindi na sila makaalis. So, mahirap yung ganong sitwasyon na napamahal ka na. Hindi mo na maiwan, kahit toxic. Kaya ito, meron tayong way para ma-determine agad kung toxic ba o hindi yung new love interest na darating sa iba sa inyo para maiwasan agad, di ba? So again, pag Leo, Gemini, toxic. Ngayon, sino yung tatamaan na relationship naman tayo? Sino yung karelasyon ng Scorpio? Natatamaan ng reading na to na pwedeng ma-involve sa jealousy, regardless kung kayo yung babae o lalaki sa kwento na to. Basta maaring magkaroon ng jealousy sa partnership. So, sino yung partner dito ng Scorpio? Leo ulit, oh. Leo. Pisces. Mensahiyere pala, sorry. Mensahero sasabihin ko sana. Mensahiyere palang basa rito. Mensahiyere falsita. So, ito, false message. Fake news. OMG. Kasi message to, ito false. So, again, huwag maniwala basta-basta sa kung ano mang mababasa ng iba sa inyo o matatanggap na mensahe, balita, o kung ano man yan. Ano pa ba? Ewan ko, for some reason, makakatanggap ng mensahe yung iba sa inyo. Siguro tungkol to sa nanliligaw nga, yung kaninang sabi ko. Ito, oh. Ito. Para ba fake yung kanyang, ito, false ay fake. Fake pala yung kanyang motibo. May hidden agenda pala siya o masamang tao pala siya. Hindi alam ng iba sa inyo. So, para bang yung fake dito ay mask. Nakamask yung tao, hindi mapapansin agad-agad na masamang tao pala o may masamang motibo o hidden agenda. Sa ganitong combination, para kasing bola to eh. Bobolahin yung iba sa inyo nitong possible new love interest. Whether dumating na to, darating pa lang. Pero meron tayong clarification, di ba? Para makilala nyo. So, pwedeng tumama sa inyo to o dun sa someone na malapit sa inyo. Lalo na kung anak, alamin sino yung nangliligaw, anong zodiac sign. Kasi baka siya pala to. Tumama to sa anak ng iba sa inyo. Na nanliligaw o may nanliligaw sa kanya. O nililigawan pa lang. Ibang case, gossip naman to. Kasi false. Ito nga, falsita. Mensahiyere. Para siyang gossip. Huwag basta-basta maniniwala sa gossip.
na pwedeng matanggap ng iba sa inyo. Yung nanliligaw, pwedeng ka-workmate. So, lalo na kung ka-workmate, mag-ingat. Malawak kasi itong message natin. So, pwedeng scam to, pera. Usapang pera, scam na to. Pwede rin, diba? Fake identity, pwede rin. Love scam, pwede rin. OMG. Para bang kailangan mag-ingat ng iba sa inyo dahil tawag dito, hindi nila mapapansin agad na may masamang motibo. Ganun para siyang mask. Maganda yung mukha. Pero yung pangit yung mukha dito. Tawag dito, ganun siya ilarawan. Yung maganda yung itsura niya, pero masama pala ugali. Ano? Para siyang, ito yung card ng deception ba? Actually, pwede rin tong broken promise. Yung pinaasa lang. Ewan ko. Para bang may sinabi paasa lang. Pwede rin. Na wrong scent. OMG. Ganun, may na wrong scent sa iba sa inyo. Umasa pa naman tapos wrong scent pala. Para bang may blessing na darating sa iba sa inyo pero hindi pala para sa inyo yun. Nagkamali ng pinadalhan na blessing, OMG. Yung parang sa Miss Universe nung, ano ba yun, 2015? Di ba? Yung akala nga ay nanalo yung Colombia ba yun? Yung pala Philippines. Parang ganun yung tema dito. Nagkamali. Parang ganun. Nagkamali ng sinendan na message o blessing. Akala ng iba sa inyo para sa kanila, hindi pala. O baka regalo to. Akala nyo sa inyo yung regalo, hindi pala. Nabuksan na. OMG. Pwede rin tong bola. Flattery. Itong huli. Discernment. Risk. So, yung combination ng dating. Kailangan ng matinding discernment bago mag-take risk. So, ewan ko kung anong pwedeng mangyari para sa iba sa inyo. Pero hindi na-encourage maging impulsive. Huwag mag-take risk. Mag-isip muna. Para siyang think first before you act. Yung scenario dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.